ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Lumabas na nga ang resulta ng CCTV footage kung saan ay nakita itong kotse na minamaniho nga di umano dito ni Moira bago mawala itong si Don Pepe. At dito naman na sinabi ni Chef Gonzaga na hindi daw si Moira ang nagmamay-ari ng sasakyang ito at nagtanong itong si Giselle kung sino at ang sagot ng pulis na ito na si Mrs. Nerissa Sandoval at hindi na nga sila nagpatumpik-tumpik pa at agad na pinahuli agad ni Giselle itong si Nerissa at pinuntahan sa kanilang bahay. At nagulat naman itong si Nerissa nang biglang dumating ang mga pulis at dinampot siya. At dito na itinanggi ni Nerissa na hindi nga daw siya ang nagpakidnap dito kay Don Pepe dahil hiniram lamang ang kanyang sasakyan sa nagkidnap nga raw dito kay Don Pepe. At dahil sa sinabi ni Nerissa ay tinanong ito ni Giselle na kilala niya Nerissa ang di umano na sinasabi niyang kumidnap sa kanilang papa ni Obeng. At habang nililitis pa itong si Nerissa ay pangsamantala namang nakulong ito. Hanggang sa dumating itong sina RJ at tinanong itong si Nerissa na umamin na kung ayaw niyang mabulok dito sa bilangguan. At dito nga na sinabi ni Nerissa sa kanila na nakahanda nga daw siyang tumistigo laban dito sa taong nagpakidnap kay Don Pepe. At ang tinutukoy ni Nerissa ay walang iba kundi itong si Moira. At hindi lang iyon dahil alam ni Nerissa kung saan nagtatago itong si Dax na tauhan nga dito ni Moira na binayaran niya at kasabwat ni Balahadya. At dahil dito, baka mapapanagot na nga ni RJ at Giselle at mapapatunayan na nila na may kinalaman talaga itong si Moira sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe. Samantala, inalok naman na yun ni Moira itong si Eric na sabuatan sa kanya at magtulungan daw sila di umano na pabagsakin ng Apex at itong si Giselle. At hindi naman siya pinapansin ni Eric dahil mas marami daw siyang alam tungkol sa pagkatao ni Moira. At ang nilapitan nga ni Moira ay walang iba kundi itong anak ni Giselle na si Justin at gagamitin niya ang galit ni Justin dito sa kanyang ina upang mas mapalapit at makuha ni Moira ang loob nito na makipagkampihan daw at sabay nga nilang pahihirapan di umano itong si Giselle dahil masamang ina nga daw ito at nagawang ipamigay itong si Justin. At pinag-iisipan naman ng mabuti dito ni Justin ang alok na tulong dito ni Moira upang mas mapadali daw nilang gantihan itong si Giselle. Subalit ngayon nga ay nagkakaalaman na sa nangyaring nadiskubre ng sasakyan di umano dito ni Nerissa ay mahihirapan naman ngayon itong si Moira na malulusutan itong kanyang kahaharapin na kaso laban dito sa nangyari kay Don Pepe. Samantala, tuloy na nga itong si Annalyn papuntang Japan. At hindi lang ngayon dahil makakasama niya rin ang kanyang ina na si Lynette. Dahil gusto ngang makabawi ni Carlos dito kay Lynette dahil sa nangyari nga sa kanila na nag-away at nasugatan pa itong si Lynette at hindi naman naituloy ni Lynette ang pagsusumbong dito kay Annalyn tungkol kay Carlos dahil inunahan na nga ni Carlos at ibinaliwanag na hindi daw niya iyon sinasadya na matamaan ng bubog itong braso ni Lynette kaya nagkaroon nga ng sugat. At naniwala naman itong si Annalyn sa mga sinasabi ni Carlos Benitez sa kanya. Kaya nakiusap itong si Carlos kay Lynette na sana wag na raw magsusumbong itong si Lynette kay Annalyn nang sa ganon na ay magiging okay daw sila ni Annalyn. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan bukas kung maisisiwalat na nga ba ni Nerissa. Marami pong salamat.